Sa ICC naman ho tayo mga kababayan. Ano? Sa ICC ho tayo mga bossing. Ayan. Oh, syempre, Semenay! Biruin mo, ang post ng Semenay, I only hire big shot. Yan daw po ang sinabi. Syempre, mga bossing, ano ba sasabihin sa iyo ng ayong tagapagtanggol? Syempre, bibigyan ka ng pag-asa niyan. No? Bibigyan ka ng pag-asa niyan. Lalong-lalo na, yan ang kinabubuhay niyan eh. Diyan nang gagaling eh. Yung perang papakain niya sa pamilya niya eh, no? At pabor sa mga lawyer, mga kababayan, habang humahaba yung kaso, no? Mas marami silang kikitain. At meron din pong mga lawyer, hindi ko naman po linalahat, mga boss Chief sir, na kahit alam nila mali yung kanilang ipinaglalaban, mali yung kanilang kliyente, susubukin pa din yan na ipagtanggol ho, mga bossing. No? Susubukin pa din pong ipagtanggol. At bibigyan sila ng pag-asa. O sabi dito ni Kopman, I only hire big shots. No? New addition sa defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Attorney Dove Jacob. Isa umanong big shot ayon kay Attorney Kopman. Syempre yan ang sasabihin sa inyo niya. No? Kahit naman sinong lawyer, mga kababayan, at ako ang kliyente, Mark, ito meron tayong alas. Ito yung gagamitin natin. Magaling ito, maganyan to, ganyan. Siyempre naman, para mawala yung panghihina ako ng loob. Isa pa din po ang napapatunayan ko dito. Ayaw pa din talaga nila kay Roque. Ano? Kaya yung naratibo ni Roque na sinasabi na ako ho ay nandito sa the Netherlands upang ipagtanggol si dating Pangulong Duterte, etc., etc., wala na po yun. Erase, mukhang erase na ho yun, mga kababayan. At syempre, malamang yan din ang sinabi niya sa bayang the Netherlands. Erase na din ho sa kanila. Kasi, ultimo ho, pagpakausap lang kay dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Ayaw ni Kopman eh. Bakit to? Siguro, iniisip niya, wala tong si Roque. Makakagulo lang sa amin ito. No? Sarili lang nito ang iintindihin niya. Yung siya lang ang iniisip nito. Yung kanyang asylum lang. Pero pagdating do sa kaso ni dating Pangulong Duterte, wala ito. Walang ibubuga ito. Diba? Sabi ni Jemmy, Boy, bahe, kawawa taong bayan. Bayad sa kanya, pera ng taong bayan na ninakaw ni Sara. Sabi po ni Jemmy, Boy, bahe. Sabi ni pambansang nanay, loading ba ako? Hindi. Umiikot yan. Ngayon, ito po yung interview kay Kopman, mga bossing. No? Panoorin ho natin. Saan ba yun? Ito. To the court as associate counsel. He will... Game. Dov Jacobs was appointed, as you might have seen yesterday from the website of the court, as associate counsel. He will be assisting me on one very discrete issue. He's an international humanitarian lawyer and academic, very well known. International humanitarian? Oh. Okay. Yung mga dati, di ba, parang mga tumatawag ng human rights, parang hindi napakinggan ngayon. International humanitarian, yung lawyer. He's a member of the Leiden University. He lectures there. People in The Hague know him very well. And he's also a proponent of one of the issues which is, how can I put it, central to this case. And if you've been following the debate, the academic debate which has surrounded the jurisdictional issues, you will realize why he is now in our team. He's somehow a big shot in your team. As far as I'm concerned, he's an extremely big shot. But then that's just my view. Okay? Sir, lastly... I wouldn't have hired him if I thought he wasn't a big shot. Wow, okay. Sir, I only hire big shots. Exactly. Yan ha, sabi mga DDS, I only hire big shot. Yung mga DDS naman, ang gagawin niya mga yan, kahit hindi ho nila kilala yung hinar na lawyer, sasabihin, nako, kilala nyo ba to? Ito, ganito, yari na kayo. Parang yung tipo bang kilalang-kilala nila, yung tao, ganyan ho yung estilo ho ng mga DDS. Naku, lagot kayo, eto na. Miski si Kaufman nga ho eh.
hindi nila kilala dati. Ako din, hindi ko din kilala. Merong ibang mga DDS nag-message doon sa Nicholas Coltman na ano sabi, yung author, taga-sulat nagsusulat mga kababayan. Minessage daw po ng mga DDS. Oh, ano sabi sa kanila? Hindi po ako ICC lawyer. Nagkakamali po kayo. Dami kasing mga uto-uto ng mga DDS, di ba? Sabi ni Lori Rosenquist, sana maubos ang mga kinarakot ng mga Duterte sa mga lawyer ni Digong. Si Kaufman, ang iniisip lang naman yan, pera. Sabi ni Bench Besina, wala na si Roqueta, nangangatog na ang tumbong. No? Ngayon, dahil doon sa pulboron video, iyan ang pinakamalaking dahilan kung bakit nagtatago ang tikbalang. Sabi ni Jojo Aquino, sabi pa daw ni Roque, ayon kay Pebbles, magaling daw siyang magpabagsak ng gobyerno. Bakit? Meron na ba siyang napabagsak na gobyerno na nun? Wala. No? Si Sir Archie Beroya, wala nga silang taong bayan. Pera lang ang meron sila. Naku po. Eto, siguro may laban naman sila. No? Pero hindi ko base po doon sa bilang isang Pilipino na naantabayanan ko po simula nung umpisa nung laban kontra droga at makikita ho mga kababayan, no, kung sino lang talaga yung mga naging kawawa nung panahon ng laban kontra droga, yung maliliit po pero yung malalaki di umano laya pa naman din no. At isa nga po diyan sa nadadawit na pangalan yung pangalan po ng advisor ni dating Pangulong Duterte na si Michael Yang. At meron din pong sabit yan, no? Parmali din po, mga kababayan. Di ba? Oh. At nung panahon, yung sa Parmali naman, kung pagbabasihan natin, yung pagpapatawag ni Amy Marcos sa executive ng ating Pangulo, si dating Pangulong Duterte nga, hayagan niyang sinasabi na pinagbabawalang umattend yung kanyang mga executives doon sa hearing ng Parmali. Ito po, yung executive ng Pangulo, dumalo po sa unang pagkakataon ng hearing na yun. Kaya lang, naramdaman na nila na yung susunod, alaws na. Paulit-ulit na lang ang sasabihin. Bakit pa atin? Sasayangin lang yung oras at panahon. Di ho ba, mga kababayan? Ang tingin ko isa sa dapat nilang idagdag ho, mga bossing, para kay dating Pangulong Duterte, yung speedy trial. Yun. No? Na, i-trial natin na mas mabilis to, hindi yung 6 na buwan, hihintayin nila. Sabihin nila, ang dahilan po namin ang aming kliyente. Kasi matanda na ho. Kung sakali na ma-acquit to, ubus na ho yung kanyang panahon. Hindi niya na may enjoy yung kanyang buhay pagkatapos ng hearing na ito. Di ba ganon? Wala Kung 6 na buwan, ang kada hearing niyan, biruin mo, 3 hearing pa lang. 1.5 taon na. 2 taon, 4 na hearing. Ubus na ang panahon at ubus na ang buhay ng dating Pangulong Duterte. Kung ma-acquit man yan, hindi niya na ma-enjoy yung buhay na nasa labas, mga kababayan. Mga DDS, ang inaatupag, yung pa rally-rally doon sa labas ng ICC, pakalat-kalat doon. Wala yan. Hindi mapapalabas ng ganyan-ganyan nyo ang dating Pangulong Duterte. Di ba? Walang audience impact nga, ika nga nila. Yung pasulat kay Trump, ni Greco Bellica, kay Putin, kay Netanyahu, wala din yan. Wala ding call a friend doon sa ICC. Lahat po ng kanilang ginagawa, mga kababayan, ay nakabase po sa ebidensya, nakabase po sa mga witness, nakabase po sa mga sasabihin o ididepensa ng kampo ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Hindi po dahil palalayain na namin to kasi meron ng nagwewelga sa labas. Palalayain na namin to
Kasi sinulatan na ni Greco Bellica, si Trump, si Putin, si Netanyahu. Wala pong ganun lahat. Ang lahat po ng gagawin ng ICC base po ng naaayon sa ebidensya, depensa, witness at kung ano po yung katutunghayan nung hearing na yon.